Magandang umaga mga ka-backyard. Okay mga ka-backyard, meron ako sa inyong isi-share. Ito yung aking mga bagong nabiling mga Kuhaku Swordtail. So dati nakakapag-breed kami nito ng mass breeding, marami kaming nabibreed. So naisipan ko ulit na ibalik yun dito sa farm kasi profitable ang pag-breed ng mga Kuhaku Swordtail dahil nga sa kakaiba nilang itsura, tsaka saleable din sila sa market. So ito, panoorin natin. So ito mga ka-backyard, ito yung ating mga Kuhaku Swordtail. Ayan, shoutout nga pala kay Cichlid Hobby Rodsan. Ayan, yung aking mabuting kaibigan. Ayan, sa kanya ko nabili yan. So makakapunta kayo sa kanilang store sa may Antipolo, sa may tapat ng Stella Maris. So ipagtanong nyo lang yung Judgment Hall, tapat nun yung Stella Maris Subdivision sa Antipolo. Ayun, doon lang siya. Pagtanong nyo lang doon sa guard, sa may guard house, ituturo na kung saan yung pet shop ni Cichlid Hobby Rodsan. Ayan, so dito ko nabili. Ayan, itong mga malalaki mga swordtail. Actually meron ditong isang 7 sword. Pakita ko sa inyo yung isang 7 sword. Meron ditong nasamang isang 7 sword. Ayan, napakabait talaga ni Cichlid Rod Hobby San. Ayan, asa na ba? Ito. Ayan, so ito yung 7 sword. Ayan, pakita ko sa inyo kung bakit siya naging 7 sword. Yung ano niya kasi, yung tail niya, hindi pala ito, sorry. ito. Tignan nyo yung tail niya. Ayan, maraming tulis yan. 7 yan, pag binilang nyo lahat, sa caudal fins may 2, tapos sa dorsal may 1, tapos ito sa may pinaka ventral fins meron ding 1. Ayan, kaya siya tinawag na 7 sword. Ayan, yun, tumalo na siya. Ayan, ayaw na magpa-interview eh. Ayan, so ito, yan, mga jumbo size na talaga, oh, kita nyo. Ang dami ng fry nito sa loob, ayan, oh. Ayan, malapit ng bumuga yan ng fry. Ayan, siguro mga 1 week na lang to, mga anak na to. Ayan, sa ganito kalaki, kaya niya maglabas ng mga 20 to 30 pieces na mga fry. Itong mga Kuhaku Swordtail. Yung Kuhaku Swordtail nga pala, by the way mga ka-backyard, pagka tumingin kayo, dapat pula yung mata niya. Ayan, kulay pula dapat yung mata. Ganyan kasing karakteristik ng mga Kuhaku Swordtail. Ayan, dapat pula yung mata nila. Meron kasing ganito na Kuhaku pero hindi pula yung mata. Hindi pula yung kanilang mata. Ito pala ano rin to, 7 sword din to kasi yan, nakita nyo, yun. Sayang, tumalon. Meron din siyang patulis sa buntot. Yun yung palatandaan. Kasi ang female ng Kuhaku Swordtail, yan, ito, isang Kuhaku Swordtail yan. Makikita nyo, parang molly lang yung buntot niya. Walang patulis yung buntot. Pero pagka ang Kuhaku Swordtail na nabili nyo, yung female, may patulis yung buntot niya. Ayan, ano yan, may genes yan ng 7 sword Kuhaku Swordtail. 7 swordtail lang pala. Ayan, nagkalito-lito na tayo tuloy. Ayan. So ayan, yung iba wala pang laman na mga fry. Ayan, so isa pa lang yung buntis na nakita ko rito sa batch na to. Ayan, so ito yung male, nag-iisang male. Ayan, ito ay ordinary lang to na na Kuhaku Swordtail. Ayan, makita nyo kasi isa lang yung patulis sa buntot niya. Pagka kasi yan 7 sword, meron niyang minsan 2, 3 na patulis dun sa pinakabuntot niya. Tas yung mga caudal niya, mga caudal fins, yung ventral fins, may mga patulis yan. Pero ito, ayan, wala siyang patulis, kaya ito ordinary lang siya na Kuhaku Swordtail. Pero pag tinignan nyo yung mata niya kulay pula. Ayan, yan yung palatandaan dyan, kulay pula yung mata. Ayan, so bakit siya tinawag na Kuhaku? Diba meron tayong Kuhaku Koi? So doon nakuha yung pangalan nito kasi kamukha siya ng mga Kuhaku na mga koi. Ito nga lang, magkaiba lang sila ng uri ng isda. Ito ay mga swordtail. Ayan, sila mga swordtail, and yung kulay nila kakulay ng mga Kuhaku na koi, kaya tinawag silang Kuhaku Swordtail. So matatanong nyo mga ka-backyard, may inalis ako kanina. Ito, ibabalik natin ulit. Ito yung mga strainer na yan.
Bakit ko nilalagyan ng ganyan? Ito kasi yung ginagawang taguan ng mga fry. Pagka nanganak yung mga swordtail na yan, dito pumupunta yung mga fry. Kasi malalaki ang butas niyan. So di ba pagka tayo nagbi-breed, dito natin lalagay mga breeder para pag nanganak, lalabas yung yung mga fry. So sa akin baliktad, ang ginagawa ko ngayon, hinahayaan ko yung mga breeder sa labas kasi mas healthy sila pagka nasa labas sila, hindi sila nai-stress. Unlike pag nandito sila sa kulungan na yan, nai-stress yung mga female. Kaya minsan nagkakasakit, namamatay. Unlike pag nasa labas yung mga breeders, ayan, continuous lang yung breeding. Mag-harvest ka na lang na mag-harvest ng fry dito sa mga strainer niya yan. So yun yung purpose niya, para yan sa mga fry. Kaya sa akin effective yung gantong klase ng pagbibreed kasi mas napapatagal ko yung buhay ng mga breeders ko. Although hindi ganun karami yung na-harvest ko ng mga fry, pero importante kasi sa akin yung mga breeders ko ay maging healthy sila para mas tuloy-tuloy yung pagpuproduce nila ng mga fry dito sa ating farm.